guys, it's Jane. Welcome back to my channel. I know it has been a while. Sobrang tagal na after ako nakapag-vlog and everything. Ngayon kasi sobrang busy. I'm currently in my internal medicine rotation. Ngayon ako nagkaroon ng time or lakas ng loob para mag-film. For today, I will be finally filming what's in my clerkship bag. I've been wanting to do this ever since I was in med school na first year to third year, pero lagi ko na siya nakakalimutan. This is actually my clerkship bag. It's a black leather backpack. And this is a gift actually from my sisters. Ito yung regalo nila sa akin nung birthday ko. I've been using this ever since. Mag face-to-face talaga. And I really love this kasi akala nyo maliit siya pero it can actually fit a lot of things here. Minsan, nagdadala ako ng extra na scrubs nun. Most especially noong surgery ako. Kasi syempre, pag surgery ang rotation mo, aside from the uniform that you wear outside of the OR, you need to bring another set of scrubs and kahit slippers pag papasok ka ng OR. And this actually fits ito actually. So, let's get right into the video and I hope you enjoy watching and don't forget to subscribe to my channel and yeah, enjoy watching. Actually, I will be showing you two clerkship bags that I use sa hospital. Ito yung backpack. Ito yung dumpling bag na ginagamit. Dito muna tayo sa ginagamit ko na kapag 24 hours on duty ko, ito yung ginagamit ko since I tend to use a lot more things kapag 24 hours yung aking duty. So, let's start with the first big zipper right here. Daliin lang natin kasi meron tayong duty sa rehab medicine. So, first is this pouch. Ngayon, extra na gloves. Yan, extra na gloves. Tapos, lipstick. Ito siya. And eyeliner. I don't usually use eyeliner sa hospital. Actually, I no longer use makeup when I am in the hospital. Mainit sa hospital, kaya ayoko na lang. Okay, so now we're done with this pouch. Okay, next is this notebook, this pocket notebook. Sobrang gamit na gamit niya, no? Kasi ito talaga yung, since I started my rotation in IM, I really write my, patient interactions here. So, nandito lahat. Kapag nakaka-interview ako ng pasyente, nandito yung history and PE, ganyan. Kasi ayokong magsusulat ako sa chart ng pasyente na madaming erasures. So, dito ko muna sinusulat lahat. Hindi lang yan, kahit yung mga natututunan ko, errands, lalo na kapag nasa ER, pag ER duty, dito ko rin nilalagay. This might come in handy if you are an incoming clerk, lalo na kapag you like to write things talaga. Next is this scrunchie. Pero I bought this kay ma'am na nasa ASU na nurse, di ko matanda na name niya, pero binili ko to sa kanya. Tapos, my water bottle, of course. I also bring my charger, my phone charger, and then, payong, tissue, yan. Mahalaga din to kasi, grabe ako magpawis dito sa Batangas. My comb, my step. Hindi ko to nilalagay dun sa akin dumpling bag kasi sobrang crumpled siya. So, most of the time, nilalagay ko lang siya sa side pocket ko sa aking scrubs para mas madali ko rin siyang makuha. Lalo na kapag mag-physical exam ako, madali ko lang siya makuha, ganyan. My wallet. So, tignan natin kung ano laman niya. I have here my ATM card. Next is my driver's license. And some pocket money, hindi ko na napapakita kasi makikita nyo kung gaano ako kahirap. And for some reason, I have my socks here. I think kasi nung last na duty ko, since kakagaling ko lang sa long weekend, duty kasi ako before ako mag long weekend and then from. So kasi nung time na yon, bala ko maligo sa call room sa ER, call room ng clerks.
bala ko dun maligo. Pero since nagka-code kasi nun sa ward, so pinaakyat ako sa ward, umabot yun ng mga hanggang alas 5. Usually kasi nagha-hygiene break ako sa umaga 5 to 7 a.m. So minsan, ang ginagawa ko, pinipili kong matulog na lang and then hindi ako maliligo. Diretso ako hospital after 2 hours. Or, nung time na yon, naisipan kong maligo, kaya ako nagdala ng ganito. So yun lang, quick backstory lang. And, to, basura. Ano to? Basura. Ito yung, reseta. Ako nagsulat ng reseta na to. May erasure, kaya ako siya diniscard. Other than that, wala na. Next is this pocket right here. Ito ang laman. Ito ay, ano siya ito? Okay, basta ito ay form lang sa hospital. I don't know what this is for. Tapos, mask. Extra mask. And then, yung sirang pamaypay na pinahabilin pa sa akin ni Andrea nung orientation namin before kami mag-start ng clerkship. Hindi pa naman ako pa sa akin hanggang ngayon. And yun na yun. And then, for this front pocket, I have here my cell phone. Usually, hindi talaga ito nakalagay dito. Mas madalas nandun siya sa bulsa ko kasi mas comfortable ako na madali ko ma-reach ang aking phone. Most especially if nag-aabang ako ng errands sa cellphone, may clang-clang. Ito, kaya hindi ko masyado ginagamit yung scrunchie na pinakita ko kanina. It's because I have this. And then, a head cap. Back when I was in surgery rotation, napaka-useful na to. Pero, nandito siya as an extra. Kasi meron akong washable na head cap. So, note lang din no, na noong ako ay nasa surgery rotation, hindi ito yung laman ng aking bag. Mas madami siya. Kasi most of the time kapag OR ang aking duty, may dala, hindi, actually, araw-araw talaga ako nun may dalang extra na scrubs just in case na, you know, bigla kaming papasukin sa OR, kailangan ng assist, ganyan. We'll now proceed to our dumpling bag. This is my dumpling bag that I use. Naka-belt bag talaga ako nung una. Kasi, nung before mag-start ang clerkship, naisip ko mas madali kapag ganon, kesa kapag itong dumpling bag, pero mas hassle pala siya kasi parang kailangan ko palaging higpitan siya, ganyan. Eto, cross mo lang ng ganyan, no? Then okay na, yan. Ganyan siya. Ganyan ko siya isuot sa hospital. So, let's talk about this dumpling bag. So, this dumpling bag, I bought this from a TikTok shop. I think for only 123 pesos. And hindi naman siya yung legit na leather, but you know, maganda siya, malambot yung kanya leather. So first, let's start here. Ano ba itong mga to? This is my Trodat. Yan. This is a retractable na para pa kailangan Trodat ko, ganun lang siya. May alcohol. Yan. Napaka must have ko itong alcohol. Pag nasa loob ng hospital. The key to the call room ng AUP sa TR. Buksan na natin ito. Let's see kung ano naman. So first, we have here the Luco Plus. Useful to magkaroon ka na ganito kasi most of the time, hindi ito available sa hospital na pinag-clerkshipan ko. So, it comes in handy. Most especially if you are about to do an NGT. An extra clean glove that I got in the ward. If I'm not mistaken, nung last na duty ko, kumuha ako ng extra ganito. I thought kasi kakailanganin ko pa. Kasi may nag-code noon na pasyente. Nag-CPR kami. And this is my ID. Ano to? Oh, okay. I know what this is. This is the paper na sinulat ng residente. Nagturo siya sa akin ng I am resident about the pathophysiology of DKA or diabetic ketoacidosis. Talagang kinip ko to kasi nung nagtuturo siya, nagsusulat din siya dito. So, alam ko kung ano yung pagkakasunod dito. So, yun. Thank you, Doc Brie, for this.
tongue depressor. Ito mahalaga to most especially sa ER, lalo na kapag merong stroke patient. I usually assess their gag reflex. Kasi pag wala silang gag reflex, yun, hindi sila makakalunok. So, kailangan natin silang lagyan ng NGT. And most of the time, tinatanong yan ng resident sa akin. Kapag halimbawa nag-neuro exam ako, tinatanong ng resident sa akin if tinest ko ba yung gag reflex para malaman namin kung ka-NGT talaga siya. So, tinatest ko siya para masabi ko sa residente kung i-NGT siya o hindi. So, yun. Next is this micropore. Yan, micropore, mga micropore. Actually, napaka mahalaga nito. It's very important that you have your own kasi most of the time, hindi ka makakahanap nito basta-basta sa hospital. Measuring tape, sphygmomanometer. This is my BT app. May pangalan pa siya. Another micropore. Some ball pens. Wala na tong tinte. Ball pen. Tapos pentel pen, ito napaka-useful na pentel pen, lalo tigit kapag ikaw ay kukuha ng specimen of any kind, or blood, urine, ganyan. So, halimbawa, may ganun, mapapangalanan mo siya gamit ito. Kasi if you are going to use a gel pen, mas magsusulat ka sa specimen bottle, madali siyang mabura. So, mas okay if may pentel pen ka. Next is this calculator, this calculator. I haven't used this. I bought this sa Shopee but it's working naman. Next is my Neuro Hammer. The pulse oximeter. Ito napaka helpful kung meron kang sarili mo kasi most of the time nasa NA yung kanilang sariling mga pulse oximeter, and pag nagtanong bigla yung resident na may pulse ox ka ba, may mabibigay ka. Diba? So, it's in handy. Next is my tourniquet. This is very helpful lalo kapag nag-extract ng blood. So, sa ER, nag-extract ako ng blood, lalo na kapag stat. I have this yellow and blue top. Kasi kapag wala kang ganito, kukuha ka pa sa lab. Syempre, pag stat yung order ng doktor ng pagkuha ng dugo, kailangan mo na agad kuhanan. So, ready ka kung meron. Pero, nagamit ko na yung purple. So, ang natira ngayon ay blue and yellow top. So, I have this surgical scissors. And finally, for this bag is my thermometer. May one time na naranasan kong Q15 ako sa isang pasyente. Q15 na vital signs. Comes in handy, lalo na kapag may ganong order sa inyo sa ward or sa ER na i-monitor niyo yung vital signs. You have your own temperature, pulse ox, BP app, STET, para hindi na kayo mangulit sa station kung meron bang ganito, meron bang ganyan. Mas mahalaga na meron kang sariling ganito so that when the time comes na merong Q15 or Q30 sa inyo na pasyente to monitor the VS, yun, you have your own. You won't have to bother anyone else for you to have that kind of material to test the patient's, vital signs and something. That's basically it. Wala nang laman. And, oras na. It's already almost 6:30 a.m. I hope na nagustuhan nyo tong video na to. And if you are an incoming clerk, I hope na nakakuha ka ng mga tips naman somehow sa mga dapat mong dalhin, sa mga dapat mong gawin when you are in the clerkship already. So yun, I'll try to be more active in uploading here. Pero I cannot promise a day in my life na type of content kasi talagang hesitant ako mag-film ng vlog sa loob ng hospital because first and foremost, that is illegal. So, yun. Kaya tingin ko, mas kaya ko ng mga sit-down videos sa ganito. I'll see you in my next vlog and thank you guys for watching this short vlog and I'll see you again soon. Bye!